Akala ko, ang pagpapakasal ay parang paghahanap ng isang ligtas na kanlungan. Isang pamilyang tatanggap sa iyo, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil bahagi ka na ng kanilang dugo at laman. Ako si Mariela. 6 na taon kaming nagsikap ni Gabriel sa Iloilo. Bawat sentimo na kinita ko sa pagtatrabaho bilang physical therapist, itinabi namin. Pinangarap naming magtayo ng sariling klinika, isang munting pundasyon para sa aming magiging anak. Pero ang pangarap na binuo ko ng 6 na taon parang luma, naggamit lang na gustong ipamigay ng biyenan ko, para lang sa luho ng iba. Sa pamilya Navarro ang utang na loob ay hindi pagtanaw ng pasasalamat, ito ay isang tanikala. Sabi ni Doña Corazon, bilang manugang obligasyon ko raw, bayaran ang milyon-milyong gastos para sa kasal ng kapatid ni Gabriel na si Trina sa Boracay. Isang marangyang kasal na nakatuntong sa mga kasinungalingan. Pero hanggang kailan ako mananahimik? Hanggang kailan ako magpapaubaya kung ang taong tinuring kong kapatid ay may madilim na sikretong wawasak sa danggal ng pamilya at ang biyenan ko na mas piniling protektahan ang pera kaysa sa katotohanan? Na yung kinuha na nila ang lahat sa akin, wala na akong ititira, pati ang pagtitimpi ko. Dahil sa kwentong ito, hindi lang ako isang manugang na sunod-sunuran. Ako ang naniningil sa bawat luhang pumatak at bawat pangarap na sinubukan nilang itapon. Itong aking laban. Itong aking hustisya. Happy 6th anniversary, Mariela ko. This is just the beginning of our dream. Sa wakas, hindi na tayo nangungupahan lang, magkakaroon na tayo ng sariling klinika. Sabi ni Gabriel habang dahan-dahang inilalagay ang isang maliit na box sa harap ko. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang box. Isang gintong susi na may nakaukit na Mariela Gabriel Physical Therapy Clinic. Halos hindi ako makahinga sa sobrang tuwa. 6 na taon. 6 na taon kaming nag-ipon, nagtipid at nagtiis sa simpleng buhay dito sa Iloilo para lang sa sandaling ito. Gabriel? Lord, thank you. Maraming salamat, mahal. Akala ko hindi na darating to. Sagot ko habang nanlalabo ang paningin dahil sa luhang namumuo sa aking mga mata. Pero bago ko pa man mayakap ang asawa ko, isang matalas na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Huwag muna kayo magdiwang. May mas mahalagang kailangang asikasuhin ang pamilyang ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Mama Corazon, kasunod si Trina. Walang ngiti, walang pagbati. Ang aura ni Mama Corazon ay kasing lamig ng semento. Nilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aming anniversary dinner table, direkta sa tapat ng box ng susi ko. Mariela, ikaw ang magbabayad ng buong wedding reception ni Trina sa Boracay. 1.5 million pesos. 1 linggo mula ngayon ang deadline ng down payment. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang tibok ng puso ko na kanina ay punong-puno ng pag-asa, biglang tumigil. Po mama, anong ibig ninyong sabihin ang pera namin ni Gabriel? Para yun sa klinik. Ipon namin yun para sa kinabukasan namin. Puro ka na lang sarili mo, Mariela. Napakadamot mo. Sigaw ni Trina habang nakataas ang kilay. Kasal ko to. Minsan lang to mangyayari sa buhay ko. At ikaw, nakatira ka sa pamamahay namin. Tinanggap ka namin kahit wala kang maipagmalaki. Tapos na yon, na kailangan ka ng pamilya, magdadamot ka. Trina, sobra na yan, pagtatanggol ni Gabriel, pero agad siyang pinutol ni Mama Corazon. Hindi, Gabriel, makinig ka sa akin. Bilang manugang Mariela, may utang na loob ka sa pamilyang ito. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-alaga sa iyo noong nagkasakit ka? Sino ang tumanggap sa iyo noong tinalikuran ka ng mga kamag-anak mo? Na yon lang kami humihingi ng pabor. Yung pera niyo sa bangko, kuhanin mo na bukas din. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makapagsalita. Ang gintong susi sa kamay ko ay biglang naging parang naglaningas na bakal. Ang sakit. Ang sakit na ang pangarap na itinayo namin ng 6 na taon ay parang basura lang na gustong ipamigay ng biyenan ko para sa isang baranyang party. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin hindi makatarungan ito. Pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang pabulong na tanong. Mama, alam niyo bang pinaghirapan namin yan? Halos hindi ako kumakain sa labas. Hindi ako bumibili ng bagong damit para lang mabuo yan. Walang sasayang luho mo sa klinika kung ang kapatid ng asawa mo ay magbumukhang basahan sa sarili niyang kasal. Isang kahihiyan sa mga Navarro kung hindi magarbo ang kasal ni Trina.
Sagot ni Mama Corazon ng walang kurap. Wala kang utang na loob. Napakawalang puso mong babae. Pakiramdam ko ay gumuho ang kisame sa ibabaw ko. Lord help me. Bakit ganito? Bakit ang pagmamahal ay laging may katapat na bayad sa pamilyang ito? Tumingin ako kay Gabriel, naghahanap ng kakampi. Pero nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang katahimikan niya ay parang kutsilyong dahan-dahang humahati sa puso ko. Biglang tumunog ang cellphone ni Trina. Isang notification. Mumisi.com. Isang notification. Mumisi siya sa akin, isang nising mapang api. By the way, Ate Mariela, nag-post na ako sa Facebook na ikaw ang sponsor ng reception ko. Alam na ng buong barangay pati ng mga kamag-anak natin sa Manila. Huwag mo naman sana akong ipahiya, di ba? Unless gusto mo maging usap-usapan na ang isang Mariela Santos ay isang inggiterang hipag? Pressure. Inish. Galit. Lahat yun ay naghalo-halo sa dibdib ko. Hindi ko na kaya. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila nauubos. Tumayo ako ng dahan-dahan. Walang luha pero nanginginig ang buong pagkatao ko. Kinuha ko ang folder ng mga bills na nilapag ni Mama Corazon. Mariela, saan ka pupunta? Tanong ni Gabriel. Hindi ko siya sinagot. Diretso ang lakad ko, palabas ng pinto, bit-bit ang folder at ang gintong susi na parang sumpa na sa kamay ko. Sumakay ako sa lumang sasakyan namin at pinaandar ito ng mabilis. Sa gitna ng dilim ng kalsada, habang mabilis ang patak ng ulan, kinuha ko ang cellphone ko at diniyal ang numero ng bank manager namin, si Mr. Cruz. Hello, Mr. Cruz. It's Mariela Navarro. I want to initiate a temporary freeze on our joint savings account. Yes, now. At gusto ko ring i-request ang full transaction history ng account ni Mama Corazon Navarro for the last 3 months. I have the authorization papers. Gagawin ko ang lahat para makuha yan. Ibinaba ko ang telepo. Ang kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Hindi niyo ako maloloko. Kung gusto niyo ng gyera, ibibigay ko sa inyo. Pero hindi niyo makukuha ang pangarap ko ng ganoon kadali. Nakaupo lang ako sa loob ng sasakyan, nakatitig sa madilim na kalsada habang ang ulan ay malakas na humahampas sa windshield. Bawat patak ng tubig ay tila sumasabay sa pintig ng ulo ko. Ang bigat. Ang bigat-bigat ng dibdib ko na para bang may isang malaking bato na nakapatong dito at dahan-dahang pinuputol ang hininga ko. Pilit kong hinahanap sa alaala ko kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Tila bumalik ang aking gunita 8 taon na ang nakalilipas noong bago pa lang kaming magkasintahan ni Gabriel. Naalala ko pa noong nagkasakit ako ng dengue at wala akong kasama sa maliit kong apartment dahil ulila na ako sa magulang. Si Mama Corazon ang dumating. Siya ang nagluto ng mainit na sopas, siya ang nagpunas sa akin nung nangging inig ako sa lagnat, at siya ang nagsabing, Mariela, anak, huwag kang mag-alala. Pamilya mo na kami. Noong mga sandaling yun, naniwala ako. Akala ko ang pagmamahal niya ay libre. Akala ko ang pagkalingan niya ay bukal sa loob. Pero ngayon, habang nakatingin ako sa folder ng mga bills sa tabi ko, napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan sa pamilya Navarro. Ang bawat mangkok ng sopas at bawat salita ng pag-aaruga ay may resibo. At ngayon, sinisingil na nila ako ng may kasamang interes. Nabalik lamang ang aking diwa nang makita ko ang mga missed calls mula kay Gabriel. Huminga ako ng malalim pinunasan ng aking mukha at nagpa siyang bumalik sa bahay. Hindi ako pwedeng tumakas habang buhay. Pagpasok ko sa sala, bumungad sa akin ang amoy ng insenso mula sa altar ni Mama Corazon. Nandun silang tatlo, si Mama, si Trina at si Gabriel na nakayuko sa gilid. Parang isang korte na handa na akong hatulan. Nandito na ang ating dakilang manugang. Sarkastikong sabi ni Trina habang nakasandal sa pinto, tila ine-enjoy ang bawat sandali ng tensyon. So ano na, na-realize mo na ba kung gaano kakasama para tanggihan ng pamilya? Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako kay Mama Corazon na nu'y dahan-dahang nagro-rosaryo, pero alam ko ang isip niya ay wala sa mga dasal. Mama, kailangan natin mag-usap ng maayos. Panimula ko, pinipilit na huwag manginig ang boses. Ang 1.5 million pesos ay hindi biro. Yan ang pinaghirapan namin ni Gabriel para sa klinika. Bakit kailangan sa amin manggaling ang lahat?
May trabaho naman si Trina, at ang pamilya ni Paolo ay may kaya rin. Biglang tumigil si Mama Corazon sa pagdarasal at tiningnan ako ng matalim. Mariela, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo ang danggal ng pamilya ang nakataya rito? Gusto mo bang pag-usapan tayo sa Boracay? Gusto mo bang sabihin ng mga tao na ang mga Navarro ay naghihirap na, kaya hindi man nang maibigay ang pinakamagandang kasal para sa kaisa-isang anak na babae? Pero hindi naman po tayo naghihirap kung magiging practical lang tayo. Practical. Putol ni Mama Corazon, tumayo siya at lumapit sa akin. Noong wala kang matuluyan, noong kailangan mo ng pamilyang tatanggap sa iyo, naging practical ba ako? Binuksan ko ang pintuan ko para sa iyo kahit wala kang dalang, anuman kundi ang sarili mo. Yun ba ang kapalit ng lahat ng ginawa ko? Ang ipagkait mo ang munting hili ng kapatid ng asawa mo. Utang na loob, Mariela. Yan ang wala ka, dagdag ni Trina. Kahit anong gawin mong bihis sa sarili mo, kahit maging doktor ka pa, o kung ano hinding-hindi mo maialis ang katotohanang galing ka sa wala, you're just a gold digger who luckily married my brother and now you're acting like you own the world. Napapikit ako sa sakit. Ang bawat salita ni Trina ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ko. Pero mas masakit ang pananahimik ni Gabriel. Tumingin ako sa asawa ko. Gabriel, wala ka bang sasabihin pangarap natin to, di ba? Ang sabi mo, kahit anong mangyari, hindi natin papabayaan ang klinika? Huminga ng malalim si Gabriel at tumingin sa akin ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagod. Mariela, baka pwedeng kalahati muna o baka pwedeng hiramin muna natin sa bangko? Let's just give them what they want para matapos na to. Ayoko ng gulo, please. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang taong inaasahan kong hahawak sa kamay ko habang lumalaban ako sa bagyo, siya pa ang nagtutulak sa akin para malunod. Kalahati, Gabriel, alam mong kapag ibinigay natin ang kalahati, hihingin din nila ang natitira. Sabi ko sa mahinang boses. Ang pera natin ay para sa ating dalawa. Para sa mga anak na plano nating magkaroon. Hindi para sa kasal na hindi naman natin obligasyon. Walang utang na loob. Talagang matigas ang ulo mo. Sigaw ni Mama Corazon, sabay bato ng rosaryo niya sa lamesa. Ang tunog ng mga butil ng rosaryo na tumama sa kahoy ay tila hudyat ng pagtatapos ng aming usapan. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang aasa na ituturing ka pa naming bahagi ng pamilyang ito. Mula ngayon, ikaw ay isang estranjero sa bahay na ito. Tumalikod si Mama Corazon at hila-hila si Trina, paakyat ng hagdan. Naiwan kami ni Gabriel sa sala. Ang katahimikan sa pagitan namin ay kasing bigat ng isang pader na hindi matitibag. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Gabriel. Pumasok ako sa aming kwarto at nilak ang pinto. Naupo ako sa sahig at binuksan ang folder na nakuha ko kanina. Doon ko napansin ang isang maliit na resibo na nakaipit sa likod ng wedding coordinator's contract. Ito ay isang resibo para sa isang diamond set na nagkakahalaga ng ₱250,000. Pero ang pangalan ng bumili ay hindi si Paolo, ang fiancé ni Trina. Ang pangalang nakasulat ay Ramon Villarreal. Kasunod dito ay isang note na sulat kamay, "See you at our secret spot. Can't wait for our life together after the wedding drama." Biglang nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang kasal na ito, ang marangyang pagdiriwang na pilit nilang ipinapabayad sa akin, ay hindi pala para sa pagsisimula ng isang bagong buhay ni Trina kay Paulo. Ito ay isang malaking cover-up. At ang pamilya Navarro ay ginagamit ako para pundohan ng isang kasinungalingan. Dahan-dahan kong kinuha ang phone ko. My hands were no longer shaking. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi niyo ako mauubos. Bulong ko sa dilim. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ang bawat tagpikit ko, nakikita ko ang pangalan ni Ramon Villarreal na nakasulat sa resibong iyon. Sino si Ramon? At bakit siya bumibili ng mamahaling alahas para sa isang babaeng ikakasal na sa iba sa loob? Nang 2 linggo, 5:00 pa lang ng umaga bumangon na ako. Gusto kong iwasan ang ingay ni na Mama Corazon at Trina. Pero paglabas ko ng kwarto, rinig ko na ang mahihinang bulungan sa kusina. Ma, kailangan na nating bayaran ng catering. Nag-i-email na sila. At yung utang sa supplier ng krudo para sa mga truck, hindi na sila pwedeng mag-antay.
Boses yun ni Trina hindi na matayo gaya ng dati, kundi puno ng kaba. Alam ko, kaya nga pinipilit ko si Mariela, di ba? Kung hindi lang naging inutil ang kuya mo sa paghawak ng pera niya, hindi tayo aabot sa ganito. Sagot ni Mama Corazon. Ang boses niya ay puno ng pot. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan. Hindi pwedeng malaman ng pamilya ni Paolo na baon tayo sa utang. Kapag natuloy ang kasal at nakuha mo na ang dowry mula kay Paolo, mababayaran natin lahat yan. Nanlamig ang mga daliri ko sa hawakan ng pinto. So hindi lang pala luho ang dahilan. Ang kumpanya ng mga Navarro, ang Navarro Logistics, na ipinagmamalaki nila ay unti-unti nang lumulubog. At ang kasal ni Trina Isa itong business transaction. Isang paraan para makakuha ng pera mula kay Paolo para isalba ang kanilang pangalan. Dahan-dahan akong bumalik sa kwarto at kinuha ang folder ng mga bills na ibinigay nila sa akin kahapon. Sinuri ko itong mabuti. Doon ko napansin ang mga detalye ang ilang bills para sa Boracay Hotel ay may nakalagay na Special Request King Suite for Mr. and Mrs. Villarreal. Villarreal. Hindi Navarro. Hindi rin Santos ang apelido ni Paolo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel dala ang 2 tasa ng kape. Mariela, gising ka na pala. Listen, nagisip ako kagabi. Maybe we can talk to the bank. Baka pwedeng loan na lang ang gamitin natin para sa clinic. Tapos yung cash natin, ibigay na lang natin kay mama para lang tumahimik na ang bahay. Please, for my peace of mind? Tumingin ako sa kanya. Ang asawa ko na dati ay handang makipagbakbakan sa buong mundo, para sa akin ngayon ay mukhang isang taong talunan. Gabriel, tingnan mo to, sabi ko habang ipinapakita ang resibo ni Ramon Villarreal. Sino si Ramon? Bakit siya ang kasama ni Trina sa hotel booking sa Boracay at hindi si Paolo? Kumunot ang noni Gabriel. Kinuha niya ang papel at binasa ito. Baka coordinator lang yan o baka nagkamali lang ang hotel. Coordinator na bumibili ng 500,000 pesos na diamond set, Gabriel. Huwag kang magbulag-bulagan. Ang pamilya mo ginagamit nila ang ipon natin para pagtakpan ang mga sikreto ni Trina at ang pagkalugi ng kumpanya nyo. Mariela, stop it. Masyado ka ng praning. Sigaw ni Gabriel sa unang pagkakataon ay tinaasan niya ako ng boses. Ang tunog ng paglapag niya ng tasa ng kape sa lamesa ay naging hudyat ng muling pagguho ng tiwala ko. Ayaw mo lang talagang tumulong kaya kung ano-anong kwento ang ginagawa mo. Pamilya ko sila. Hinding-hindi gagawin ni mama yan. Lumabas si Gabriel ng kwarto at malakas na isinarado ang pinto. Ang katahimikan na naiwan ay kasing pait ng kapeng hindi ko nainom. Hindi ako pwedeng maupo lang dito at umiyak. Kinuha ko ang aking bag at susi ng sasakyan. Nag-drive ako papunta sa bayan sa tapat ng opisina ng Navarro Logistics. Mula sa malayo nakita ko ang isang itim na luxury car na pumarada. Lumabas doon ang isang lalaki matangkad mukhang nasa late 40s at bakas ang yaman sa bawat galaw. Maya-maya lumabas si Trina mula sa opisina. Lumingon-lingon muna siya bago mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan ng lalaki. Kinuha ko ang cellphone ko at mabilis na kumuha ng litrato. Click. Sinundan ko ang sasakyan hanggang sa makarating sila sa isang sikat na restaurant sa labas ng Iloilo. Nakita ko silang magkahawak kamay habang papasok. Hindi na ako nag-atubili. Pumasok din ako at naupo sa isang pwesto na malapit sa kanila sapat na para marinig ko ang usapan nila. Ramon, nainit na ako, sabi ni Trina. Kailan mo ba balak i-transfer ang investment sa kumpanya? Nagwawala na ang mga suppliers namin. Si Mama halos mabaliw na sa paghahanap ng pondo. Chill baby, sagot ng lalaki si Ramon. Kailangan nating mag-ingat. Ang asawa ko nagsisimula na ring magduda. Kapag natapos na ang fake wedding niyo ni Paolo at nakuha mo na ang share mo sa kanya, dun ko ipapasok ang pera. Sa ngayon gamitin niyo muna ang pera ng hipag mo. Sabi mo, di ba madali mo lang siyang mapapaikot? Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa mukha ko. Ang bawat salita nila ay parang lason na pumapasok sa tenga ko. Hipag! Ako ang tinutukoy nila. Ako ang easy target sa plano nilang ito. Don't worry about Mariela, tumawa ng mahina si Trina. Mama is already painting her as the villain in the barangay. Kahit magsumigaw siya, walang maniniwala sa kanya. People think she's just a bitter, selfish wife. Doon ko napagtanto ang laro nila.
Hindi lang pera ang gusto nila kunin sa akin, kundi pati ang dangal ko. Sinisira nga nila ang pangalan ko sa lahat para kapag lumabas ang katotohanan ako, ang magmumukhang nagsisinungaling. Habang naglalakad ako, palabas ng restaurant, tumunog ang phone ko. Isang unknown number. Hello? Is this Mariela Navarro? Isas boses ng babayang sumagot. Malamig, pero puno ng otoridad. I am Addie Mendoza. I represent a client who has a common interest with you regarding Mr. Ramon Villarreal and the Navarro family. We need to talk. Now. Napahinto ako sa paglalakad. Tumingin ako sa paligid, tila may nagmamasid sa akin. Sino ang client mo? Tanong ko. Ang asawa ni Ramon Villarreal. At may hawak kaming impormasyon na hindi mo pa alam tungkol sa kumpanya ng biyenan mo. Impormasyon na pwedeng magpadala sa kanila sa kulungan. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na ba ang sagot sa mga dasal ko o isa na namang bitag? Saan tayo magkikita? Tanong ko habang mahigpit na nakakapit sa manibela. Pumasok ako sa isang maliit at madilim na opisina sa dulo ng isang lumang gusali sa dyaro. Ang hangin sa loob ay amoy lumang papel at kape. Doon naghihintay ang isang babaeng nakasuot ng all-black na business suit. Siya si Elena Villarreal, ang legal na asawa ni Ramon. Ang mukha niya ay parang pader matigas, walang emosyon, pero ang mga mata niya ay bakas ang matinding pagod at puot. Maupo ka, Mariela, sabi ni Ate Mendoza habang inilalatag ang ilang mga dokumento sa mesa. Hindi ako nakapagsalita agad. Nanunuyo ang lalamunan ko habang tinitingnan ang mga litrato at bank statements na nasa harap ko. Hindi lang ito basta pakikipag-date sa restaurant. Ang mga bank transfers ay malalaki, milyon-milyong piso mula sa personal account ni Ramon patungo sa Navarro Logistics. Bakit? Ang tanging lumabas sa bibig ko. Bakit kailangang dumaan sa kumpanya ni na Mama Corazon? Dahil ginagamit ni Ramon ang kumpanya niyo para maglabada ng pera? Diretsong sagot ni Elena. Ang boses niya ay gumaraldal ng bahagya. He's draining our conjugal assets. Ang pera na dapat ay para sa kolehiyo ng mga anak ko, inililipat niya sa Navarro Logistics bilang investments. In exchange, Trina is his little plaything. And your mother-in-law? She's the broker. Alam niya ang lahat, Mariela. Binabayaran ni Ramon ang mga utang ng kumpanya niyo kapalit ng katahimikan at ng anak niya. Naramdaman ko ang pagbaligtad ng sikmura ko. Lord, anong klaseng pamilya ang napasukan ko? Isang ina na handang ibenta ang sariling anak para sa pera. Isang kapatid na handang manira ng buhay para sa luho. Mariela, alam kong gipit ka. Dagdag ni Ate Mendoza. Elena is planning to file for legal separation and a plunder case against Ramon. At dahil sangkot ang Navarro Logistics, madadamay ang biyenan mo at si Trina. Ang kailangan lang namin ay ang access sa mainbox ng kumpanya na alam naming nasa bahay niyo. Pero, madadamay si Gabriel. Pabulong kong sabi. Kahit gaano ako kagalit sa kanya, asawa ko pa rin siya. That's your choice, Mariela. Malamig na sabi ni Elena. But remember, habang pinoprotektahan mo ang asawa mo, hinahayaan mong ubusin nila ang buhay mo. Look at this! Inabot niya sa akin ang isang screenshot ng group chat. Group chat ng mga Navarro. Wala ako doon. Trina. Manaka-ready na yung edited photos ni Mariela at nung ex niya. Kapag hindi pa siya pumirma sa loan, bukas isend na natin sa mga mare mo sa simbahan. Mama Corazon. Siguraduhin mong mukhang totoo para kapag iniwan siya ni Gabriel, wala siyang makukuhang kahit isang sentimo. Utang na loob niya pa sa atin na hindi natin siya idinedemanda sa pangang-alo niya. Nanigas ang buong pagkatao ko. Ang mga kamay ko ay kasing lamig ng yelo. Hindi lang nila ako gustong perahan. Gusto nila akong hiyain, sirain ang dangal ko at itapon na parang basahan matapos akong ubusin. Ibibigay ko ang kailangan niyo. Sabi ko ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ang sakit ay napalitan na ng isang madilim na apoy. Pero sa isang kondisyon, gusto kong ako ang mismong maglalagay ng posa sa mga kamay nila. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang hindi inaasahang tanawin. Puno ng tao ang sala. Nandoon ang barangay captain, ang head ng choir sa simbahan at ilag malalapit na kamag-anak. Nakaupo si Mama Corazon sa gitna, may hawak na panyo at kunwaring nagpapahid ng luha. Nandito na siya,
sabi ni Tita Presi, ang tsismosang kapitbahay. Mariela anak, bakit mo naman ginagawa ito sa pamilya mo? Pinag-uusapan na kayo sa buong barangay. Lumingon ako kay Gabriel. Nakatayo siya sa tabi ng binta, at nakatingin sa labas, tila hindi kayang salubungin ang mga mata ko. Mariela, lumapit ang barangay captain. Pinatawag ako ni Corazon para mag-mediate. Sabi nila tumatang-i ka raw tumulong sa pamilya kahit na ikaw lang ang may kakayahan. Ang pamilya ay dapat nagtutulungan lalo na't malaki ang utang na loob mo sa kanila. Gusto kong tumawa ng malakas. Gusto kong isigaw ang lahat ng nalaman ko. Pero kailangan ko magtimpe. Focus, Mariela. Don't show your cards yet. Mama, anong ibig sabihin nito? Tanong ko ng mahinahon. Tumayo si Mama Corazon dahan-dahan parang isang biktima. Mariela, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang kapatid mo iyak ng iyak dahil baka makansel ang kasal. Kaiyahiya tayo sa mga Villarreal. Ito lang ang tanging paraan. Inabot niya sa akin ang isang dokumento. Bank loan application ito, 2 million pesos. Ang collateral ay ang pangalan mo bilang guarantor at ang future earnings ng klinika nyo. Pirmahan mo na para matapos na itong gulo. Para maging maayos na ang pamilya natin sa harap ng Diyos at ng tao. Pirmahan mo na, Mariela. Sabi ni Gabriel, ang boses niya ay basag. Para tumigil na sila. Babayaran naman natin yan, di ba ma? Oo naman, Gabriel. Napakasama mo namang asawa kung pagdududahan mo ang sarili mong ina. Sigaw ni Trina mula sa kusina. Tiningnan ko ang dokumento. Pagkatapos ay tiningnan ko ang mga taong nakapaligid sa akin, ang mga mapanghusgang mata ng mga kapitbahay, ang peke na luha ni Mama Corazon at ang kahinaan ng asawa ko. Hindi ko pipirmahan to. Malinaw at matigas kong sabi. Tumahimik ang buong sala, kahit ang pag-ikot ng electric fan ay rinig na rinig. Anong sabi mo? Tanong ni Mama Corazon, ang boses niya ay nagsisimulang uminit. Sabi ko, hindi ako pipirma. Hindi ako magiging guarantor ng isang kasalan ng hindi ko gawa. At hindi ko isusugal ang klinika ko para sa isang kasinungalingan. Biglang tumayo si Trina at lumapit sa akin, may hawak na cellphone. Aba, talagang matigas ka? Akala mo ba hindi namin alam ang ginagawa mo? Akala mo ba malinis ka? Ipinakita niya sa harap ng lahat ang isang litra, to ako at ang isang lalaki na alam kong edited lang mula sa lumang picture ko sa trabaho na mukhang magkayakap sa isang madilim na sulok. Hayan! Sigaw ni Trina sa mga kapitbahay. Hayan ang dahilan kung bakit ayaw niya maglabas ng pera. Dahil itinatabi niya para sa kabit niya isang makasalan ng babae na nagpapanggap na banal. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Tumingin si Gabriel sa litra. O ang mukha niya ay namute. Mariela, ano to? Bago pa ako makasagot, lumapit si Mama Corazon at sinampal ako ng malakas. Ang sakit ay gumuhit sa pisingi ko, pero mas masakit ang iyang ibinibigay nila sa akin sa harap ng lahat. Lumayas ka sa bahay na to, sigaw ni Mama Corazon. Hindi namin kailangan ng isang maruming babae sa pamilyang ito. Bukas na bukas din ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng tao ka. Tumingin ako kay Gabriel, umaasa na kahit sa huling pagkakataon ay ipagkatanggol niya ako. Pero yumuko lang siya at binitawan ang kamay ko. Lumingon ako kay Mama Corazon, pinunasan ng dugo sa labi ko at numiti ng mapait. Lalayas ako, Mama, pero tandaan niyo to, ang sampa na to ay may resibo. At sa oras na maningil ako, siguraduhin niyo lang na handa kayong mawala ang lahat. Kinuha ko ang bag ko at naglakad palabas habang ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay parang mga turo ng demonyo sa likod ko. Sa labas sa ilalim ng ulan, kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Ate Mendoza. Attorney, ituloy niyo na ang plano. Give the documents to Paolo's family. And attorney, make sure the police are ready for the wedding day. Mag-isa ako sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto sa isang hamak na pension house malapit sa simbahan ng Jaro. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya sa kisame. Humarap ako sa maliit na salamin. Ang kanang pisingi ko ay namamaga pa rin at nang ingitim isang paalala ng sampal ni Mama Corazon sa harap ng buong barangay. Pero mas masakit ang sugat sa loob ng dibdib ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila sumasabay sa alaala ng mukha ni Gabriel nung binitawan niya ang kamay ko. Bakit, Gabriel? Bakit hindi mo ko nagawang paniwalaan bulong ko sa hangin?
Ang sakit ay hindi na mailabas ng luha. Tuyot na ang mga mata ko. Ang matira na lang ay ang hapdi ng pagkakanulo ng taong nangakong poprotektahan ako sa hirap at ginhawa. Kinuha ko ang cellphone ko. Pagbukas ko ng Facebook, bumulaga sa akin ang sandamakmak na notifications. Tama nga ang hinala ko ipinost ni Trina ang mga edited na litrato. Ang mapagpanggap na manugang huli sa akto kahiya-hiya, akala mo kung sinong banal kabit pala ang inuuna. Ilan lang yan sa mga comments ng mga marites sa barangay namin. Ang mga taong dati ay nakangiti sa akin kapag nakikita ako sa palengke, na yon ay tila mga buhay ang handa akong lapain ng buhay. Ang hiya o kahihiyan sa kultura nating mga Pilipino ay parang lason kapag kumalat na mahirap ng bawiin. At alam ni Mama Corazon na ito ang pinakamabisang sandata para pasukuin ako. Nagsuot ako ng hoodie at sunglasses para hindi makilala. Kailangan kong kumilos. Pinuntahan ko si Paolo sa kanyang opisina. Si Paolo ay isang mabait na tao, masyadong mabait, kaya madali siyang maloko ng mga Navarro. Mariela, anong ginagawa mo rito at anong nangyari sa mukha mo? Gulat na tanong ni Paolo nang makita ako. Paolo, kailangan mo makita ang katotohanan bago ka tuluyang malunod sa kasinungalingan ni Trina. Diretsyong sabi ko. Inilatag ko sa harap niya ang mga dokumentong nakuha ko mula kay Elena Villarreal. Ang mga resibo ng alahas ang hotel bookings para kay Ramon at Trina at ang mga bank transfers. Habang binabasa ni Paolo ang mga papel, nakita ko ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang mukha. Mula sa pagtataka, napalitan ito ng matinding gulat hanggang sa mamutla siya. Hindi to totoo. Sabi ni Trina investment to para sa logistics company nila. Sabi niya si Ramon ay business partner lang ang pamilya. Nanginginig ang boses ni Paolo. Paolo, gising, ginagamit ka lang nila para makuha ang dowry mo at para pagtakpan ang relasyon ni Trina kay Ramon. Ang kumpanya ng mga Navarro ay bangkarot na. Ikaw ang gagawin nilang salbabida habang ako ang ginagawa nilang kontrabida para hindi kami makahingi ng perte sa kumpanya. Napaupo si Paolo tila na wala ng lakas. Bakit nila ginagawa sa akin to? Mahal ko si Trina. Ibinigay ko ang lahat. Dahil ang tingin nila sa ating dalawa, Paolo, ay mga kasangkapan lang. Hindi tayo pamilya para sa kanila. Pera at danggal lang ang mahalaga kay Mama Corazon. Bago pa makasagot si Paolo, biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. Si Gabriel. Pawis na pawis siya at mukhang balisa. Mariela, nandito ka lang pala? Kanina pa kita hinahanap. Tumingin ako sa asawa ko. Ang galit na itinago ko sa loob ng ilang oras ay tila sasabog na. Bakit, Gabriel, para saan? Para hingin ulit ang pirma ko? O para sabihing lumayas na ako sa Iloilo para hindi mapahiya ang pamilya niyo? Lumapit si Gabriel tila. Hindi napansin si Paolo sa gilid. Mariela, please. Nakikiusap si Mama. Sabi niya kung pipirmahan mo ang loan, i-delete ni Trina ang post at sasabihin niya nagkamali lang siya ng upload. Magiging maayos na ang lahat. Makakauwi ka na sa bahay. Please, gawin mo na to para sa atin. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Para sa atin? Gabriel, tingnan mo ang mukha ko. Sigaw ko sabay tanggal ng sunglasses. Sinampal ako ng ina mo. Hinamak ako sa harap ng lahat at ang tanging solusyon na naiisip mo ay ang sumuko ako sa blackmail nila. Ang ibigay ang pinaghirapan nating pera sa kapatid mo may kinalantaring mayaman na lalaki. Anong sinasabi mo? Tanong ni Gabriel litong-lito. Tingnan mo to. Itinuro ko ang mga papeles sa lamesa ni Paolo. Basahin mo ang mga transaksyon ng kumpanya nyo. Basahin mo kung paano ibinebenta ng ina mo ang danggal ni Trina para lang hindi kayo maghirap. Kinuha ni Gabriel ang mga papel. Habang binabasa niya ang mga ito, unti-unting nawala ang tapang sa kanyang mukha. Napalitan ito ng matinding kahihiyan. So, alam mo na ngayon, Gabriel? Sabi ni Paolo sa mahinang boses puno ng pait. Ang pamilya mo, ang pamilyang ipinagmamalaki mo, ay isang malaking sindikato ng kasinungalingan. Hindi makapagsalita si Gabriel. Binitawan niya ang mga papel at tumingin sa akin. Mariela, hindi ko alam. Akala ko, iyon ang problema sa'yo, Gabriel. Puro ka akala. Mas pinili mong makinig sa akala mo kaysa maniwala sa asawa mo. Mas pinili mong maging anak na sunod-sunuran kaysa maging lalaking may paninindigan. Tinalikuran ko siya. Pero bago ako makalabas, hinawakan niya ang braso ko.
Mariela, saan ka pupunta? Huwag ka namang umalis ng ganito. Binawi ko ang braso ko ng may pandidire. Huwag mo akong hawakan, Gabriel. Ang Gabriel na pinakasalan ko 6 na taon, na ang nakalilipas ay matagal nang namatay. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrange. Lumabas ako ng opisina ni Paulo habang naririnig ko ang pagtawag ni Gabriel sa pangalan ko. Pero hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangan ng isang taong hindi kayang tumayo sa tabi ko sa gitna ng bagyo. Naglakad ako patungo sa kalsada at sa gitna ng ingay ng mga jeepney at trikes, nakita ko ang isang itim na van na tumigil sa harap ko. Bumukas ang bintana. Si Elena Villarreal. Ready ka na ba, Mariela? The wedding is in 3 days. The stage is set. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kapayapaan, isang malamig na kapayapaan. Ready na ako, Elena. Siguraduhin nating ang kasal na ito ang hindi nila malilimutan habang buhay. 3 araw bago ang itinakdang engrandeng kasal sa Boracay. Pero sa bawat paghinga ko, hindi saya ang nararamdaman ko, kundi isang malamig na pot. Kasalukuyan akong nasa isang maliit na karindera sa tapat ng lumang gusali ng Navarro Logistics. Gusto kong makita kung paano sila nagkakandara pa sa gitna ng unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Habang humihigop ako ng mainit na kape, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Mariela! Ikaw ba yan, anak? Lumingon ako. Si Nanay Ising ang dating may bahay ng mga Navarro na halos 10 taon ding nanilbihan sa kanila bago siya biglang tinanggal ni Mama Corazon noong nakaraang taon. Nanay Ising, kumusta na po kayo? Tanong ko habang pinapaupo siya. Heto, hirap sa buhay, anak. Pero mas nahihirapan ang kalooban ko kapag nakikita-kita sa balita sa barangay. Sabi ni Nanay Ising, ang mga mata niya ay puno ng awa. Totoo ba ang mga kwentong ipinapakalat ni Corazon na ikaw raw ay nagnakawat ng aliwa? Napangiti ako ng mapait. Nanay Ising, kilala niyo ako. Alam niyo kung sino ang tunay na magnanakaw sa bahay na yon? Huminga ng malalim si Nanay Ising at hinawakan ang kamay ko. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Mariela, may sasabihin ako sa iyo. Matagal ko na itong gustong ilabas, pero natatakot ako kay Corazon. Pero ngayong, nakikita kong dinuduro ka nila hindi na kaya ng konsensya ko. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Alam mo ba kung bakit ka talaga kinuha ni Corazon noon mamatay ang mga magulang mo? Tanong niya. Hindi yon dahil sa awa. Hindi yon dahil sa kabutihang loob. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang tatay mo, Mariela, si Mang Carding. Siya ang dating partner ng tatay ni Gabriel sa logistics business. Bago namatay ang tatay mo sa aksidente, may iniwan siyang share sa kumpanya na nakapangalan sa iyo bilang mana. Pero dahil bata ka pa noon, si Corazon ang tumayang guardian. Ang perang ginamit nila para palagiin ang Navarro Logistics, pera yun ng tatay mo. Pera yun na dapat ay para sa iyo. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang utang na loob na ipinupukpok sa ulo ko. Gabi-gabi ang pasasalamat na dapat ko raw ibigay dahil kinupok nila ako. Ay isa palang malaking panloloko. Kinupok nila ako para mas madali nilang maitago ang pagnanakaw nila sa mana ko. At hindi lang yan, Mariela. Dagdag ni Nanay Ising, bumubulong na siya ngayon. Nung nakaraang taon, bago ako tanggalin, narinig ko silang nag-uusap. Ubos na ang pera ng tatay mo dahil sa maling investments ni Corazon at sa luho ni Trina. Kaya kanila pinilit ipakasal kay Gabriel para masigurong hindi ka kailanman maghahabo sa kumpanya dahil pamilya ka na. Naramdaman ko ang panlalamig ng buong katawan ko. Lord, bakit? Bakit ang taong itinuring kong ina ay ang siya palang pumatay sa kinabukasan ko? Ang bawat salamat mama na sinabi ko noon ay parang mga tinik na bumabaon sa lalamunan ko ngayon. Habang lito pa ang isip ko, tumunog ang phone ko. Isang message mula kay Gabriel. Mariela, nasa bahay ako. Binuksan ko ang vault ni Mama habang wala siya. Kailangan mong makita to. You were right about everything. Please, pumunta ka rito. Mag-ingat ka. Hindi na ako nag-aksyaya ng panahon. Nag-drive ako pabalik sa bahay ng mga Navarro. Ang bahay na dati ay turing ko ring tahanan, pero ngayon ay tila isang malaking libingan ng mga lihim. Pagpasok ko, madilim ang sala. Nakita ko si Gabriel sa tapat ng bukas na vault sa library ni Mama Corazon.
Ang mukha niya ay puno ng luha at panginginig. Gabriel, inabot niya sa akin ang isang lumang dokumento. Isang last will and testament mula sa tatay ko at isang bank statement na nagpapakita na ang account ko, ang account na akala ko ay wala ng laman, ay mayroon pa palang natitirang transaksyon noong nakaraang buwan. Mama forged your signature, Mariela, bulong ni Gabriel. Hindi lang yung pera natin para sa clinic ang kinuha niya, pati yung natitirang mana mo kinuha niya para bayaran ng utang ni Trina kay Ramon. I am so sorry. I am so sorry. Sorry, mahina akong sabi pero puno ng puwersa. Ang sorry mo ba ay maibabalik ang 10 taon na ginawa niyo akong alipin sa sarili kong pera? Ang sorry mo ba ay maibabalik ang danggal na tinapakan ng kapatid mo? Biglang bumukas ang ilaw. Nandoon si Mama Corazon sa pinto, hawak ang kanyang baston at sa likod niya ay si Trina na nakangisi. Napakagaling na drama, sabi ni Mama Corazon. So nalaman niyo na. Ano ngayon? Akala mo ba may maniniwala sa iyo, Mariela? Ang pirma mo ay nandoon sa mga dokumento. Sa mata ng batas, pumayag ka sa lahat ng transaksyon. Pero peke ang pirma na yun, Ma, sigaw ni Gabriel. Ipapulis kita, isusumbong kita. Tumawa ng malakas si Mama Corazon. Isang kawang nakakapangilabot. At sino ang paniniwalaan ang sariling anak na gustong ikulong ang ina o ang isang ina na kinupkop ang isang ulila, Mariela? Wala kang ebidensya na hindi ikaw ang pumirma niyan. At bukas lilipad na kami papuntang Boracay. Ang kasal ay matutuloy at ang pera ni Paolo ang magliligtas sa atin. Hindi matutuloy ang kasal na yan, Mama. Sabi ko habang inilalabas ang cellphone ko. Dahil ang lahat ng sinabi niyo, ang pag-amin niyo sa pagnanakaw sa mana ko, ay naka-record sa livestream na pinapanood na ngayon ni Paolo, ni Elena Villarreal at ng mga abogado namin. Ang mukha ni Mama Corazon ay biglang namutla. Ang ngisi ni Trina ay napalitan ng matinding takot. Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Trina. Ang tinatawag niyo na madaling paikutin tapos na ang laro niya. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Mama Trina, humanda na kayo dahil ang kasal sa Boracay ay hindi magiging simula ng bagong buhay. Ito ang magiging dulo ninyong lahat. Ang katahimikan sa loob ng library ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Nakatitig si Mama Corazon sa akin, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad, na yon ay nanlilisik sa takot at galit. Ang cellphone ko na kanina ay gamit ko sa livestream ay dahan-dahan kong ibinaba. Hayop ka, Mariela. Walang hiya ka. Sigaw ni Trina sabay sugod sa akin para agawin ang phone. Pero bago pa siya makalapit, humarang si Gabriel. Huwag mong hawakan ang asawa ko, Trina. Sigaw ni Gabriel. Ang boses niya ay gumaralgal puno ng pait na ngayon ko lang narinig. Hindi pa ba sapat ang ninakaw niyo sa kanya? Hindi pa ba sapat na ginawa niyo siyang katulton sa bahay na to gamit ang sarili niyang pera? Gabriel anak, huwag kang makinig sa kanya. Sinisiraan niya lang tayo. Pilit ng pagmamakaawa ni Mama Corazon, pero ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Pamilya tayo, Gabriel. Sa akin kakampi, hindi sa babaeng yan na sampid lang sa buhay natin. Sampid? Tumawa ako ng mapait, habang nararamdaman ko ang init ng galit sa aking dibdib. Mama, ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo ang bahay na tinitirhan niyo pati ang bawat butil ng kanin na kinakain niyo, lahat yan ay galing sa pawis at dugo ng tatay ko. Sino ang tunay na sampig na yon? Sino ang tunay na magnanakaw? Biglang tumunog ang cellphone ni Mama Corazon. Pagtingin niya sa screen, mas lalo siyang namutla. Si Paolo ang tumatawag. Sa kabilang linya, rinig na rinig ang sigaw ni Paolo kahit hindi naka-loudspeaker. Corazon, Trina, wag na kayong magpapakita sa akin. Cancelled na ang kasal, cancelled na ang lahat. Wag niyo na akong asahang magpapadala pa ng kahit isang sentimo. Paolo, honey, makinig ka muna, fake news. Yun edited ang video. Pagmamakaawa ni Trina pero binabaan na siya ng telepono. Napaupo si Trina sa sahig, humahagulgol. Hindi dahil sa nawalan siya ng mahal sa buhay, kundi dahil nawala ang ticket niya patungo sa marangyang buhay na pinapangarap niya. Pero si Mama Corazon hindi pa rin sumusuko. Lumingon siya sa akin, ang mukha ay parang isang demonyong wala ng balat kayo. Akala mo ba nanalo ka na, Mariela, ha?
Humakbang siya palapit sa akin gamit ang kanyang baston para manatiling nakatayo. Oo, nalaman niyo ang totoo. Pero ang pirma mo ay nandoon sa mga utang. Kapag bumagsak ang Navarro Logistics, kasama kang babagsak. Kasama kang mabubulok sa kulungan dahil ikaw ang gwarantor. We will go down together, you ungrateful brat. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Yan ang akala niyo, mama. Pero nakalimutan niyo yata na asawa ko si Gabriel. At si Gabriel ang head ng operations ng kumpanya niyo. He knows where all the skeletons are buried. At si Elena Villarreal, she has a team of forensic accountants na kasalukuyan ng sinusuri ang lahat ng transaksyong ginawa niyo ni Ramon. What? Bulong ni Mama Corazon. Attorney Mendoza is already at the police station. Dagdag ni Gabriel, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Maisusuko ko ang lahat. Isusuko ko pati ang sarili ko kung kailangan masigurado lang na mababayaran ang lahat ng ninakaw niyo kay Mariela. I will testify against you. I will testify against Trina. Anak, gagawin mo yan sa sarili mong ina. Gulat na tanong ni Mama Corazon, tila hindi makapaniwala na ang kanyang sunod-sunurang anak ay tumatalikod na sa kanya. Mula nung hinayaan mong sampalin ng asawa ko at hiyain siya sa harap ng maraming tao, kinalimutan ko na ang pagiging ina mo, ma. Sagot ni Gabriel. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad. Pero alam ko mahabang panahon pa bago ko siya tuluyang mapatawad. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad palabas ng library. Wait, Mariela! Tawag ni Trina, pilit na humahawak sa laylayan ng damit ko. Ate, please! Huwag mo kaming ipakulong. Paano na ang baby ko? I'm pregnant, ate. Kailangan ko si Paolo. Napatigil ako. Lumingon ako sa kanya. Buntis ka, Trina? At sino ang ama, si Paolo o si Ramon? Dahil sa pagkakaalam ko, based sa mga chat nyo ni Ramon na hawak na, ni Elena, plano mong ipasa kay Paolo ang responsibilidad sa batang hindi naman sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Wala na siyang maisagot. Ang kanyang katahimikan ang pinakamalino na pag-amin. Diyan na kayo, sabi ko. Mag-empake na kayo pero hindi para sa Boracay. Mag-empake kayo para sa paglipat nyo sa mas maliit na kwarto. Yung may mga rehas. Lumabas ako ng bahay kasunod si Gabriel. Ang hangin sa labas ay sariwa, tila tinagunal ang lansa ng kasinungalingan sa loob. Pero hindi pa tapos ang laban. May isang huling destinasyon pa kami. Saan tayo pupunta? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Sa Boracay, sagot ko. Pero canceled na ang kasal, di ba? Cancel para kay Paolo. Pero ang reception party, bayad na yon gamit ang pera ko. At sayang naman kung hindi natin gagamitin ang pagkakataong yon para ipakita sa lahat ng partners ni Ramon at sa mga kaibigan ni Mama Corazon kung sino ba talaga sila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang paghihiganti gaya ng sabi nila ay parang isang masarap na putahe na mas masarap kainin kapag malamig. At sa mapuputing buhangin ng Boracay, sisiguraduhin kong ang bawat patak ng luhang idinulot nila sa akin ay babalik sa kanila ng sandaang ulit. Ready ka na ba, Gabriel? This is the point of no return. Tanong ko. Tumingin si Gabriel sa akin, ang kanyang mukha ay matatag na. Ready na ako, Mariela, kahit anong mangyari sa tabi mo na ako tatayo, kahit sa harap pa ng hukuman. Pinaandar niya ang sasakyan. Habang papalayo kami sa mansyon ng mga Navarro, nakita ko sa side mirror ang imahe ni Mama Corazon na nakatayo sa binta at tila isang aninong, unti-unting nilalamon ng dilim. Ang laban para sa aking dangal ay papasok na sa huling yugto. At sa pagkakataong ito, wala nang utang na loob na makakapigil sa akin. Boracay. Ang mapuputing buhangin at asul na dagat na dati ay simbolo ng bakasyon at saya ngayon ay tila isang malawak na entablado para sa huling yugto ng aking paghihiganti. Habang bumababa ako sa sasakyan patungo sa isang luxury resort, ang hangin ay amoy, alat at mamahaling pabango ng mga bisitang unti-unti nang dumarating. Nakasuot ako ng isang simpleng puting gown, hindi bilang bride, kundi bilang babaeng muling binabawi ang kanyang kalayaan. Kasabay ko si Gabriel na mukhang pormal sa kanyang barong pero bakas sa kanyang mga mata ang bigat ng desisyong kanyang ginawa. Are you ready, Mariela? Tanong niya, hinawakan ang malamig kong kamay. Ready na ako, Gabriel.
Ibinayad ko ang perang ito kaya sisiguraduhin kong sulit ang bawat sentimo. Sagot ko ng may determinasyon. Pagpasok namin sa Grand Ballroom, ang bulungan ng mga bisita ay tila isang koro ng mga bubuyog. Nandun ang mga business associates ni Ramon, ang mga alta na kaibigan ni Mama Corazon, at ang ilang kamag-anak na dati ay kumukutya sa akin. Lahat sila ay nagtataka kung bakit tuloy ang reception kahit kumalat na ang balitang nag-back out si Paolo. Sa isa man sulok, nakita ko si Mama Corazon at Trina. Akala ko ay hindi na sila magpapakita pero nagkamali ako. Si Mama Corazon kahit gipit na ay hindi kayang talikuran ng kanyang pride. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno, pilit na numingiti sa mga bisita habang hawak ang isang baso ng champagne. Si Trina naman ay balot na balot ng makeup para itago ang pamamaga ng kanyang mga mata. Mariela Gabriel boses iyon ni Mama Corazon. Lumapit siya sa amin, ang kanyang boses ay pabulong pero puno ng banta. Anong ginagawa niyo rito? Akala niyo ba ay matatakot niyo ako? This is a private event. Umalis kayo bago ko kayo ipahiya sa harap ng lahat. Private event, Mama? Tumawa ako ng mahina sapat na para marinig ng mga taong malapit sa amin. Nakalimutan niyo yata, ang pangalan ko ang nasa contract ng resort na to. Ako ang nagbayad, kaya sa totoo lang, kayo ang mga gate cashers dito. You brat! Nanginginig na sabi ni Mama Corazon. Biglang umakyat ang emosyon sa ballroom nang pumasok si Ramon Villarreal kasama ang kanyang mga bodyguards. Kampanteng-kampante siya, tila walang alam sa panganib na naghihintay sa kanya. Pero ang ngiti niya ay biglang nawala nang makita niya si Elena, ang kanyang asawa, na nakatayo sa tabi ni Ate Mendoza sa kabilang panig ng hall. Ladies and gentlemen, can I have your attention please? Tumayo ako sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Nararamdaman ko ang kaba, pero mas matimbang ang galit na naging lakas ko. Alam ko pong nagtataka kayo kung bakit tayo nandito ngayong gabi, panimula ko. Dapat ay kasal ito ni Trina Navarro at Paolo Santos. Pero ang pag-ibig ay hindi sapat para itago ang isang malaking kasinungalingan. Tonight we are not here to celebrate a union. We are here for the truth. Mariela, tumigil ka. Sigaw ni Trina susugod. Nasana siya, pero hinarangan siya ng mga security na upahan ni Elena. Ang reception na ito ay bayad ng perang ninakaw sa akin ng pamilya Navarro. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong hall. Ang kumpanyang Navarro Logistics ay itinayo sa pawis ng aking ama, pero nilustay ng babaeng ito, itinuro ko si Mama Corazon. At ang kasa na dapat ay magaganap na yon, isang paraan lang para makuha ang pera ni Paolo at ipangtakip sa relasyon ni Trina sa isang lalaking may asawa na. Isang malakas na hala at singhap ang narinig sa buong ballroom. Ang mga camera ng mga cellphone ay nagsimulang mag-record. Ito ang mga ebidensya, sabi ko habang bumubukas ang malaking screen sa likod ko. Hindi mga wedding photos ang lumabas, kundi mga screenshots ng bank transfers ni Ramon sa Navarro Logistics, mga chat ni Trina tungkol sa pagpapanggap niya kay Paolo at ang recording ng pag-amin ni Mama Corazon sa library nung isang gabi. Ramon, ano to? Sigaw ng isa sa kanyang mga business partners. Elena, let's talk. Pagmamakaawa ni Ramon sa kanyang asawa, pero tinalikuran lang siya ni Elena. Si Mama Corazon ay napahawak sa kanyang dibdib, dahan-dahang napaupo sa isang silya, habang ang mga kaibigan niya ay isa-isang lumalayo sa kanya. Tila ba may nakakahawang sakit siya? Ang hiya na pinoprotektahan niya ng igit sa kanyang buhay ay tuluyan ng nadurog sa harap ng mga taong pinakakinatatakutan niyang makakita ng kanyang baho. Mariela, bakit mo ginagawa to? Pamilya tayo? Pablong na sabi ni Mama Corazon, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng tapang. Iyon ang mali niyo, Mama, sabi ko habang bumababa sa entablado at humaharap sa kanya. Tinuring ko kayong pamilya, pero tinuring niyo lang akong puhunan. Na yon ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin, bayad na yan. Bayad na bayad na. Tumingin ako kay Gabriel. Lumapit siya sa akin at inakbayan ako. Sa harap ng lahat, ipinakita niya na ang kanyang katapatan ay wala na sa kanyang mapanirang pamilya, kundi sa asawang hinarap ang lahat ng unos para sa katotohanan. Biglang gumukas ang pinto ng ballroom at pumasok ang mga operatiba ng pulisya, kasunod si Ate Mendoza.
Mr. Ramon Villarreal, Mrs. Corazon Navarro, and Ms. Trina Navarro, you are under investigation for fraud, falsification of public documents, and plunder. Anunsyo ng opisyal. Ang gabi ng Boracay na dapat ay puno ng saya, ay napuno ng ingay ng mga posas at hagulgol ng pagsisisi. Habang kinakaladkad sila palabas, nakita ko ang huling tingin ni Trina, puno ng pot, pero wala nang magagawa. Si Mama Corazon naman ay nakayuko ang kanyang marang. Yang terno ay tila naging isang mabigat na pasanin. Naiwan kami ni Gabriel sa gitna ng ballroom na unti-unti nang nababawasan ng tao. Ang katahimikan ay muling bumalik, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Tapos na, Mariela? Bulong ni Gabriel. Oo, Gabriel. Tapos na ang panaginip. Oras na para magising sa isang bagong umaga. Sagot ko. 3 buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gabi sa Boracay. Ang ingay ng mga balita tungkol sa iskandalo ng pamilya Navarro ay dahan-dahan ang humupa, pero ang mga peklat na iniwan nito ay mananatili habang buhay. Kasalukuyan akong nakatayo sa harap ng isang bagong gusali dito sa Iloilo. Hindi ito mansyon at hindi rin ito kasing garbo ng opisina ng Navarro Logistics. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Isang karatula ang bagong kabit Santos Navarro Physical Therapy and Wellness Center. Binawi ko ang pangalan ng tatay ko. Ang pera ninakaw ni Mama Corazon sa tulong ng mga forensic accountants ni Elena at ng testimonya ni Gabriel ay unti-unti na naibabalik sa akin. Hindi lahat dahil marami na ang nailustay, pero sapat na para itayo ang pangarap na 6 na taon naming pinagpaguran. Bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel suot ang kanyang puting uniform. Mariela, okay na ang lahat sa loob. Ang mga kagamitan ay nakapwesto na. Ready na tayo para sa grand opening bukas? Tumingin ako sa kanya. Malaki ang ipinagbago ni Gabriel. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Bagamat masakit para sa kanya na makita nakakulong ang kanyang ina at kapatid, habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte, pinili niyang gawin ang tama. Hindi naging madali ang pagpapatawad ko sa kanya. Maraming gabi kaming nag-usap, maraming luha ang pumatak, at maraming beses kaming dumaan sa counseling. Naintindihan ko na ang kahinaan niya ay bunga ng paglaki sa ilalim ng isang mapanupil na ina, pero napatunayan niya ang kanyang pagbabago noong tinalikuran niya ang lahat para sa katarungan. Salamat, Gabriel. Sabi ko hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ko akalaing mararating natin to. Dahil to sa tatag mo, Mariela. You taught me what true honor means. It's not about the name or the money. It's about doing what is right, even when it hurts. Sagot niya. Bago matapos ang araw, nagpasya akong bumisita sa detention center. Gusto kong harapin si Mama Corazon sa huling pagkakataon bago magsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Nakita ko siya sa likod ng rehas. Wala na ang kanyang mamahaling terno. Wala na ang kanyang baston na tila tungkod ng isang reyna. Nakasuot siya ng kulay kahel na t-shirt. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang balat ay tila tuyot na dahon. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Tanong niya. Ang boses ay mahina at paos. Hindi, Mama. Sagot ko ng mahinahon. Nandito ako para itanong, bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit hindi naging sapat ang pagmamahal na ibinigay ko sa inyo bilang manugang? Yumuko si Mama Corazon. Sa unang pagkakataon nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Nung bata ako, Mariela, lumaki ako sa dumi. Ang tatay ko namatay na baon sa utang at kami ang kinubrahan ng mga nagpautang hanggang sa wala na kaming matirhan. Namhako ako sa sarili ko, hinding-hindi na ako babalik sa hirap. Kahit anong gawin ko, kahit sino ang tapakan ko, poprotektahan ko ang pangalan ng pamilya ko. Pero sa sobrang takot nyo na maghirap, Mama, kayo mismo ang sumira sa pamilyang pinoprotektahan nyo. Sabi ko. Nanakawan nyo ang anak ng kaibigan nyo, hinayaan nyo ang anak nyo, na maging kabit at halos sirain nyo ang buhay ng sarili nyong anak na lalaki. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mama Corazon. Isang luhang, hindi ko alam kung pagsisisi ba o lungkot sa nawalang karangyaan. Akala ko kapag may pera tayo, ligtas tayo. Mali pala ako. Sa dulo, ang pera ay hindi nakakasama sa loob ng selda. Iniwan ko si Mama Corazon na nakatulala sa kawalan. Pumunta rin ako sa kabilang selda kung nasaan si Trina. Pero si Trina ay hindi gaya ng kanyang ina. Galit pa rin ang nasa kanyang mga mata.
Hindi niya pa rin matanggap ang katotohanan. Ngumiti lang ako sa kanya at naglakad palabas. Ang put ko sa kanya ay wala na napalitan na ito ng awa dahil alam kong habang buhay siya magiging bilanggo ng kanyang sariling inggit at luho. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng sikat ng araw. Ang Iloilo ay tila mas maliwanag na yon. Nakita ko si Paolo na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Numiti siya sa akin. Nakabangon na rin siya. Nalaman ko na tinulungan niya si Elena na mabawi ang ilang assets mula kay Ramon at ngayon ay bumubuo na rin siya ng sariling buhay na malayo sa mga kasinungalingan ni Trina. Mariela, congrats sa opening bukas. Darating ako, sabi ni Paolo. Salamat Paolo, see you there. Sumakay ako sa sasakyan namin ni Gabriel. Habang nagmamaneho kami pabalik sa aming klinika, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang hindi galing sa bank account, kundi galing sa malinis na konsensya. Ang bawat pasyente na gagamutin namin sa klinika, bawat taong tutulungan namin na muling makalakad, ay magiging simbolo ng sarili kong pagbangon. Ang sugat ng kahapon ay naging pilat na lang isang tanda na minsan akong nasugatan, pero mas naging matatatag dahil dito. Daan muna tayo sa sementeryo, Gabriel, sabi ko. Gusto kong dala ng bulaklak si Papa. Gusto kong sabihin sa kanya na ang kanyang munting Mariela ay nahanap na ang kanyang daan pa uwi. Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, naramdaman ko ang presensya ng aking ama. Sa wakas ang kanyang pagsisikap ay hindi na napunta sa wala. At ang pamilyang Navarro sila ay naging bahagi na lang ng isang masakit na kabanata na ngayon ay tuluyan ko ng isinasara. Isang malalim na hininga. Isang panibagong simula. Sa huling sulyap ni Mariela sa kanyang bagong klinika, alam niyang hindi lang ito isang gusali. Ito ang katunayan na ang katotohanan, kahit gaano pa ibaon sa limot, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas at magbigay ng hustisya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming biyahe ng buhay ni Mariela. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko mapigil ang mapaluha. Lalo na sa bahaging sinampa si Mariela ni Mama Corazon sa harap ng kanyang mga kapitbahay. Ramdam ko ang hapdi, hindi lang sa pisngi, kundi sa danggal ng isang babaeng. Walang ibang ginawa, kundi magmahal at magsilbi sa pamilya, ang hindi naman siya tunay na tinanggap. Ang bawat salitang binitawan ni Trina at Corazon ay tila mga hiram na sandata na sa huli ay sa kanila rin tumama. Ang kwentong ito ay kinuha ko sa mga totoong karanasan ng mga kababaihan sa ating paligid. Mga manugang na tinitiis ang lahat para sa asawa, mga asawang nananatiling matatag sa gitna ng pagkakanulo. Ang kwentong susi na hawak ni Mariela sa simula ng kwento ay hindi lamang para sa pintuan ng kanyang pangarap na klinika. Ito ay simbolo ng ating sariling halaga na madalas nating ibinibigay sa ibang tao hanggang sa ma-realize nating tayo lang pala ang may hawak ng kandado ng ating sariling kaligayahan. Huwag nating hayaang ang utang na loob ay maging tanikala na uubos sa ating pagkatao. Kayo mga kadrama, kung kayo ang nasa kalagayan ni Mariela, magagawa niyo rin bang patawarin si Gabriel pagkatapos ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan? O sapat na ba ang naging paninindigan niya sa huli para mabura ang sakit ng nakaraan? Gusto ko ring malaman sa ang bahagi kayo ng mundo ngayon habang nakikinig sa kwento ni Mariela. Kayo ba ay isang OFW na nagsisikap para sa pamilya? O isang nanay na nagpapahinga matapos ang gawaing bahay? I-comment nyo naman ang inyong mga saluubin at kwento sa ibaba. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayo ma-inspire ng mga kababaihan. Nawa manatili kayong matatag at laging piliin ang inyong sariling kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. God bless po sa inyong lahat. Talaan ng kwento ang gintong susi ng pagbangon. Ang kwentong ito ay isinulat base sa karanasan ng isang tagapakinig na si Mariela Tatlum, 22 taong gulang mula sa Iloilo na nagpadala ng kanyang mensahe tungkol sa paghahanap ng katarungan sa gitna ng mapanirang pamilya. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang piksyon lamang. Hindi ito layuning manira o umatake sa sinuman. Ang kwentong ito ay nilika para sa libangan at para maghatid ng positibong mensahe at inspirasyon.